Totoo tayo dito. Kapag hindi tayo magpakatotoo, mula sa Supreme Court hanggang sa Kongreso, hanggang sa Senado, hanggang sa Pangulo, mawalang galang, Mr. President, walang saysay ang itong nagaganap sa atin na rally ngayon. Dahil nakasalalay sa inyo kung ano yung totoo. Kayo lang nakakaalam sa katotohanan kung sino talaga ang tunay na lumalabag sa batas dito sa bansa natin. Yan ang tutukan natin kung sino talaga ang totoo. Dahil tapos na. Si VP Sara ay siya nagbibigay na ng kanyang mga ebidensya. Bakit hindi nyo paniwalaan? Sino ba ang hintayin ninyo para maniwala kayo? Sa Senado, yung mga kampi kay Sara ay sila ay nagsasabi lang man ng totoo. Bakit hindi nyo paniwalaan? Sino bang paniwalaan niyo? Si Kristo? Process ng pagpapahayag at pakikipagkaisa mula sa Royal Sultanate of Paranaque. Magandang hapon po sa lahat, sumabay ang panahon na nalulungkot din dahil sa dinaranas natin ngayon na nasa kalagitnaan tayo ngayon ng unos sa ating bansa dahil wala sa atin yung pagkakaisa at higit sa lahat ay yung respeto sa sarili nating batas. Yung mga nakaupo ngayon na panay sinisiraan ng kapwa nila, sila po yung mga taong nabulag na po ng katotohanan. Pinili nila ang sarili nilang kapakanan kaysa pambansang karapatan. So sana po mapansin nyo yon. Itigil nyo na. Tama na, maawa na kayo sa bansa natin. Lahat po tayo ngayon nakaranas ng paghihirap. Tulad ng mga nandito, isa na po kami doon, hindi kami nandito dahil may bayad o kaya para sa mga kandidato. Dahil nandito kami para sa bayan. Kawawa naman kasi yung mga kabataan na susunod sa atin kung hanggang sa panahon nila, ganito pa rin ang mararanasan nilang batas ng Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa ating tagapagpahayag mula sa Royal Sultanate of Paranaque. Thank you for your solidarity. Si Captain Ray Valeros ang susunod. Pero may request, isa mo nang you can go here now. Please, Captain Ray Valeros from UPI. Pakinggan mo na natin si Brother Omar Wahid Said. Okay, ito po ay galing sa ordinaryong mamamayan. At sabi niya ka Eric, kahit 3 minuto lang, makapagpahayag lang kami ng aming saloobin sa importanteng pagtitipon na ito. Brother Omar, go ahead. Magandang hapon po sa lahat. Una-una, alam natin yung kalagayan natin ngayon, napakahirap, napakatindi na yung ating sitwasyon ngayon. Una-una dito, tanungin ko ang ating sarili. Ano yung tinatawag na isang leader, isang pangulo? What is leader? Ang tinatawag na pangulo, una-una, magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang leader siya. Hindi niya pababayaan yung kanyang mga yung kanyang bansa o isang lugar o isang community. Yun ang tinatawag na isang leader. Ito, mawalang galang, Mr. President, ako ay nanawagan sa iyo. Itong kaguluhan ngayon na walang ibang solusyon, ikaw lang ang makasolusyon dito sa isang kaguluhan na ito. Una-una, ang masakit sa amin dito, bakit natin pagdiinan
si BP Sara lang ang lahat na nakatutok mula sa Kongreso hanggang Senate. Bakit si BP Sara lang nakatutok sa ating mga palaisipan? Na mas mayroon pang pinaka-importante doon o pinakamahalaga na dapat natin tutukan. Una-una, ang tutukan natin, bakit nagkakaroon ng flood control? Kumbaga, bakit nagkakaroon ng ghost flood control pala? Bakit yun? Dahil sa kakulangan ng siyasat ng isang namumuno. Yun lang, Mr. President, ang masasabi ko na dapat natin tutukan, mas meron pang higit doon. Hindi na lang, mga Duterte na lang ang lagi natin tutukan. Kaya nakakasama ng loob. Ang dating Pangulo, marami siyang nagawa dito sa bansa natin. Bakit mayroong nagsasabi? Ikaw, mawalang galang, Ma'am Claire, bakit sinasabi mo na walang nagawa ang mga Duterte dito sa Pilipinas? Hindi mo ba alam na wala unti-unti yung mga droga, kriminal, at mga taong tiwali sa loob ng gobyerno nang dahil doon sa dating Pangulo? Dahil ito talaga yung tinututukan niya para magkakaroon ng kapayapaan at magkakaroon ng katahimikan at magkakaroon ng pagtatagumpay bawat sa ating Pilipino. Yung mga kapatid ko dito sa nakarinig ngayon. At kayo mga pulis, wala kaming sama ng loob sa inyo. Isa lang ang masasabi ko rin sa inyo, ang sama ng loob din namin. Isa lang ang sama ng loob namin dito. Bakit kayo mga pulis dapat magkakaroon kayo ng pagmamatyag, magkakaroon kayo ng talento? Bakit nagkagulo ito ngayon? Bakit nagka-watak-watak na ang bawat isa? Senate, kayong mga 13 Senate at saka yung mga minority, dapat suportahan pa natin yung mga 13 na Senate, hindi yung sisiraan pa natin. Magpakatotoo tayo dito. Kapag hindi tayo magpakatotoo, mula sa Supreme Court hanggang sa Kongreso, hanggang sa Senado, hanggang sa Pangulo, mawalang galang, Mr. President, walang saysay ang itong nagaganap sa atin na rally ngayon. Dahil nakasalalay sa inyo kung ano yung totoo. Kayo lang nakakaalam sa katotohanan kung sino talaga ang tunay na lumalabag sa batas dito sa bansa natin. Yan ang tutukan natin kung sino talaga ang totoo. Dahil tapos na si BP Sara siya nagbibigay na ng kanyang mga ebidensya. Bakit hindi nyo paniwalaan? Sino ba ang hintayin ninyo para maniwala kayo? Sa Senado, yung mga kampi kay Sara ay sila ay nagsasabi lang man ng totoo. Bakit hindi nyo paniwalaan? Sino bang paniwalaan niyo? Si Kristo? Hindi ganun, mga kabisla, mga papwa ko. Ito, pasensya na kayo. Dahil sinasabi ko lang ang totoo na Mr. President, mawalang galang, ikaw lang ang solusyon dito sa paghatid kay President Duterte, former Duterte, ikaw lang ang solusyon dito para makaibalik. At ikaw din ang solusyon para hindi ma-impeach si Sara. Dahil mayroong talagang pagtinginan itong mga bagay-bagay na ito. Yun na lang, magandang hapon po. Maraming salamat, Brother Omar.